Naku po mga kababayan, magugulat kayo dito sa pasabog ni De Lima. Binanata na si PBBM at tinawag na supot daw ang pasabog ni Marcos Jr. Hala ka mga kababayan, anong nangyari kay De Lima nung una? Inaano mo, anong tawag dyan? Ah, Sinasamba mo si President PBBM, ngayon inaaway mo na. Kung makapuri ka dati kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon binabanatan mo na. Laglagan na ba kayo? Ayan na, panoorin na, pakinggan nyo mga kababayan itong babasahin natin. Galing sa ang balita ngayon. Ayan mga kababayan. Sabi, nagpasabog pero supot. Ayan, De Lima, binatikos ang anti-corruption ng administrasyon. Ayan. Mariing binatikos ni Laila De Lima, kinatawan ng mamamayang Liberal Party List ang administrasyong Marcos Jr. dahil umano sa kabiguang panagutin ang mga tinaguriang malalaking isda sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag nitong Enero 4, 2026, iginiit ni De Lima na mataas ang inaasahan ng publiko sa pangakong pananagutin ang mga pangunahing personalidad sa likod ng katiwalian, subalit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta. Ayan. The public demands that the big fish do not go unpunished, a promise of this administration that has yet to be fulfilled. Giit ng publiko na huwag makaligtas ang mga malalaking isda. Isang pangako ng administrasyong ito na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Ayan po yung banat ni De Lima. Hindi rin napigilan ng mambabatas ang maglabas ng matinding puna laban sa Pangulo. Sabi niya, pag ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpasabog pero supot. Hala ka, BBM, ano kayo masasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagpasabog daw ho kayo, PBBM, pero supot daw po. Hala ka. Parang ano no, yung pasabog is hindi gawa sa maayos na na kumbaga sa original peke mga kababayan. Yung sinabi ni PBBM, ayun ang gustong sabihin ni De Lima mga kababayan. Grabe. So ano masasabi nyo dito? Mukhang tinutuligsa na ni De Lima si PBBM mga kababayan. Nung una, sinasamba-samba niya pa ito na ayos daw yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, binanatan niya na mga kababayan. Dahil ba 2026 na mga kababayan at malapit na ang eleksyon. Kaya binabanatan na nila ito. At mukhang ito na yung palabas nila na dahil nga malapit ng 2028 magkakaroon ng election, ilalabas na nila yung kanilang panapat kay BP Sara Duterte. At syempre mukhang wala na silang makukuhang maayos na resulta dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga negative 3 na yung trust rating ni PBBM, kaya binabanatan na nila mga kababayan. Siguro ganyan na po yung nangyayari, kaya ganyan na binabanatan na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang titiwalag na itong mga to. Kumbaga tapos na nilang gamitin, aalis na sila. Kumbaga magsasarili na sila mga kababayan. Ganito naman tong mga to itong mga matapos gamitin, i-achipwera na lang mga kababayan. So kayo, mag-comment kayo anong masasabi nyo dito sa banat ni Laila De Lima. So mag-comment kayo mga kababayan. So ngayon naman, pag-usapan po natin itong sinabi ni
Senador Marcoleta. Patungkol po ito sa flood control anomaly. Sabi niya dito, Senator Marcoleta, flood control, pinalitan lang ng pangalan. Bakit kaya pinalitan, mga kababayan? So pakinggan po natin. Ito yan sa balita sa Net25. So ito na po. So doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niya huyan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, Opo. lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Naku, oho. Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Sabi gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, oho. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Oh. Pinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Oo. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AX, mapatupad man yan, mapa-akap, mapa-maip, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey. Hindi nga. Ito nga. Kalahati pa rin ang populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng let's say 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 kilowatts mo, kilowatt depende hour. kasi Opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong Napakinabangan. nakuha yung Opo. benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. Opo, oho. Dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporso niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. yun. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. Oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption. Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa dadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo, hindi dadaan sa politiko. Then makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun,
Yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O nadagdagan pa eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa Eh, rin. 633 billion lahat ito eh. Sa kabuuan ho ba? Oo, sa tingin ko ah. 600, yung mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. yung buong lechon, Oo. ha? Inalis mo lang yung balat. Ganun. Ayan mga kababayan. So, yung buong lechon daw, kung ikinumpara ni Senator Marcoleta yung corruption, kinukumpara niya sa lechon, inalis lang daw yung balat. Nandoon pa rin daw mga kababayan yung taba. So, wala pa rin daw nangyayari. Ganda sana yung panukala ni Senador Marcoleta no, about sa kuryente, no? So, kaso walang nangyayari kasi paano maipapasa yan? Yung mga kasama niya, ayaw rin sa kanya, makisabay, mga kababayan. Talagang nagpapayaman lang. Lalo na tong dito nasa Kongreso, mga kababayan. So, ganun ang nangyayari. So, mag-comment po kayo mga kababayan. So, sa sinabi ni Senador Marcoleta about sa flood control, pinalitan daw ng pangalan. Ano kaya ang pangalan ang pinalit mga kababayan sa flood control? So, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.